to? Ano to? Ano to? Ano to? This is Solid Podcast. Ano to? Leading you closer to your creator. Solid! Good afternoon sa inyo. At masaya ako na nakasama namin kayo dito. Ayan. Welcome sa Solid Hangouts. Yan. Ayan. Ako masaya ako kasama ko kayo. Okay. So, right now, meron tayong series na tinatawag na Fruit of the Spirit. Ayan. Last time, sino yung nag-talk? Sino yung nag-talk last time? Kung naalala nyo, sino yun? Hindi nyo na nakalimutan nyo na? Sino? Si Ate Leng. Ngayon naman, itutuloy natin yung series na yon, The Fruit of the Spirit. So, sabay-sabay nga nating basahin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness. Ngayon, nasa faithfulness na tayo. Okay? Tanong mo nga sa katabi mo, faithful ka ba? Faithful ka ba? Ayan ang magandang tanong. Faithful ka ba? Ano ba ang faithfulness? Yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon na to. Alright. So, ang fruit of the Spirit na faithfulness, i-discover natin ngayon yan. Okay? So, to start, basahin natin ang Hebrews 11:1. So, ngayon, alamin natin, ano bang ibig sabihin ng faith? Faith, pananampalataya. Ito ang sabi sa Bible regarding faith. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Okay? Ngayon, may mga bagay tayong hindi pa nakikita. Kagaya ng tinatawag na diploma nyo. Nag-aaral kayo, di ba? Bakit kayo pumapasok? Para magka-diploma, you are hoping something that you still didn't see. Hindi nyo pa nakita diploma nyo, di ba? But you are hoping for that. You have faith na makakapagtapos kayo ng pag-aaral. Makapagtapos kayo ng Pugo Boy Scout nyo. Di ba? Tama? That is faith. Okay? So sa araw-araw na pagpasok ko ba, makasisigurado ko bang makakapagtapos ako? Doon papasok yung faith. Naniniwala akong makakapagtapos ako. Kahit ano mang mangyari, papasok ako. Di ba? So, it is the assurance of things hoped for. Okay? You are hoping sa isang bagay na to. Yan ang sabi sa Bible. Okay? Now, once you accept Jesus Christ sa puso nyo, itong faith na to, nasa inyo na. Okay? You just need to accept Jesus as your own personal Savior. And then yung faith na to, nasa inyo na. Okay? Ito yung faith na binigay sa atin ng Panginoon. Okay? Now, we are hoping something. Okay? So, let's study yung Acts 11:19 to 26. Unti-untiin natin yan. Isa-isahin natin. No? So, basahin natin. Now, those who had been scattered by the persecution that broke out when Stephen was killed, traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, spreading the word only among Jews. So, ngayong araw, i-discuss natin itong kwento na to sa Bible. Okay? Itong Acts 11 hanggang 26. So, sa senaryo na to, makikita natin, merong isang tragedy na nangyari. What do you mean by tragedy? Merong isang hindi magandang nangyari na naging maganda eventually. Stephen was killed. No? Siya yung first martyred Christian. Siya yung pinakaunang Kristiyanong namatay. Dahil sa paniniwala sa Panginoong Jesus. Kung makikita niyo yung picture, he was stoned to death. Binabato siya. Dahil sa faith niya. Ano yung faith niya? Naniniwala siya na si Christ yung kanyang Savior. Si Christ ang Messiah. No? Si Christ yung Messiah. So makikita natin dyan, yung persecution na binigay nung panahon na yan, sa Acts 11:19 na yan, sobra. Merong namatay. But, makikita nyo, na lahat sila, still continued. Tinuloy pa rin nila. Nag-spread pa rin sila. Sabi dyan, no, spreading the word only among Jews. Okay? So, nag-travel pa rin sila para spread yung word of God. And, itong bagay na to, ang sarap tignan lang. Imagine mo yung faith ni Stephen. Alam nyo ba, nung pakiramdam na yun, nung binabato ka, na-try nyo na bang maramdaman na batuhin? Hindi pa?
Gusto nyo maramdaman? Gusto nyo? Hindi naman siguro. Pero yung feeling na yun na binabato ka, di ba? Ako nga lang, matamaan lang ako ng ganun. Minsan nga lang, tingin nga lang, di ba? Ayos tingin mo Di ba? Pero ito, grabe, no? Yung faith niya kay Christ, di ba? He was stoned to death. Ikaw, konting matamaan ka lang, parang, di ba? Pero ito yung faith niya kay Christ. Alam nyo ba, nung bago siya mamatay, alam nyo kung ano sinabi niya? Ano sinabi niya? Lord, do not hold these sins against them. Isipin niyo yun, ganun kagrabe yung faith niya kay Christ. Lord, do not hold this sin against them. Binato ka na, tinamaan ka na, inisip mo pa rin yung kapanakanan niya. Lord, wag mong isipin na kasalanan yung ginagawa nila. Hindi nila kayo kilala. 'Di ba? So grabe, no? Kayo, anong mararamdaman niyo pag sa inyo nangyari 'yon? Di parang pag ako nilagay sa posisyon na yun, baka pag binato ko, Lord, kasi syempre, nasa ano pa tayo? Nasa, tawag ito, nasa continued growth sa relationship natin kay Lord. Yung relationship na nun, grabe kung ilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon na yun, babatuhin ka, sabi mo, hindi, I love Christ. I believe in Christ Jesus. He is my Savior. Ang hirap lumagay sa sitwasyon na yun. So going back, balik tayo sa verse na yun, makikita nyo doon, yung persecution na yun, kahit anong persecution na nandun yung faith niya. Ngayon tayo, especially mga students, isipin nyo yun, andito ako sa sitwasyon na to. Nagkakaroon ako ng exam ngayon. Alam ko, proud sa akin si Jesus sa exam na to. Yung ulo ko, pipigilan kong gumalaw. Ano ba? Pipigilan ko. Kaso gumagalaw talaga eh. Ano ba? Hindi mo gagawin yan, hindi dahil para sa sarili mo. Hindi para sa magulang mo. Hindi mo gagawing mag-cheat dahil para kanino? Para kay Christ. Di ba? Para kay Christ. Hindi mo gagawin yun. No. Stop. Kasi may sariling ulo ata yung ulo mo, no? may sariling utak yung ulo, gumagano, di ba? Hindi mo gagawin yun, hindi para sa sarili mo, kundi para kay Christ. Kapag meron kang, isipin mo yung pag meron kang nagawang maganda, ito yung isa sa pinakamahirap sa pagiging Kristiyano. Alam niyo ba yon? Sa pagiging follower of Christ. Pag merong nagawang hindi maganda yung kapwa mo sa'yo, ano yung magiging response mo? Will you react as a follower of Christ? Or as a worldly follower? O yung sundan natin yung mundo na to. Diba? Yun ang pinakamahirap. Pag dedesisyonan mo ngayon yun, anong gagawin kong reaksyon sa nangyari na to? Or magiging, sige na, tama na, okay na. Diba? Okay lang naman magalit. Hindi naman masama magalit. Ang masama, yung makaka-hurt ka na ng feelings ng iba. Diba? So, kaya, very thankful dapat kayo sa sarili nyo na nandito kayo ngayon kasi naalam nyo kung paano yung mag-grow yung faith na yun. How we can be like Christ. Okay? Paano tayo magre-react kagaya ni Stephen? Binabato na siya pero yung reaction niya, Lord, do not hold this sin against them. Magagawa na ba natin yun? Unti-unti natin i-develop yung relationship natin kay Christ. No? Yun yung makikita natin sa verse 19 kay Stephen. No? Sabi nga, being truly faithful means following Jesus even when it's difficult. No? Sobrang hirap ng sitwasyon mo. Alam mo yung mga panahon na siguro ngayon sobrang dali. Pinapayagan kayo ng parents nyo, pumunta dito. May mga ibang countries, may mga ibang, eto extreme na to hindi pa sa, may mga ibang bansa na bawal humawak ng Bible. May mga ibang mga ganong lugar. So ngayon dapat thankful tayo na nandito, malaya nating napaaral ang mga turo ni Jesus Christ. Diba? Sobrang sarap. May mga times na sobrang difficult na dumating na ba kayo sa time na parang gusto niyo na lang matapos? Yung tapang naglalakad ka, sana matapos na yung araw. Gusto niyo na matapos yung araw kasi sobrang dami yung iniisip. 'Di ba? O ako dati nung nag-aaral ako ganoon yung tumatawid ako ng tulay, yung sa may MCU. Bata pa ako noon daming gagawin, gusto ko na maglaro 'Di ba? Parang ganoon. Dami kong gustong gawin Gusto mo na lang matapos, doon mo mapapatunayan na I must follow Jesus. Kaya
sinunod nyo ngayon, hindi yung nag-invite sa inyo, sinunod nyo ngayon si Jesus dahil nandito kayo. Palakpakan nyo yung sarili nyo. Ayan. Dahil in-invite kayo nito, ganyan, hindi. Kaya kayo nandito kasi you are a follower of Christ. At yung nag-invite sa inyo, pasalamatan nyo, thank you. Kasi maririnig ko yung word of God dahil in-invite mo ako, kinulit mo ako, sinundo nyo ako. Dapat ngayon tutulog-tulog na lang ako sa pansitan. Pero nandito ako eh. Di ba? Nandito ako ngayon. Nakikinig ako ng word of God. So, proceed tayo. Sa verse 20 naman, sabi dito, nagkaroon na ng break news, no? Nagkabatuhan na, namatay na si Stephen, nagkalasa na ngayon yung mga disciples. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene went to Antioch and began to speak to Greek also, telling them the good news about the Lord Jesus. Dito, makikita nyo, yung faith ng mga taong yan, even though namatayan sila dahil doon, tutuloy ba ako o titigil? Di mo mapag-iisip ka ng ganun? Tutuloy pa ba ako? Ganito pala yung nangyayari dyan. Di ba? Kaya sobrang makikita mo yung faith ng mga taong to. They still continued. Okay? Even though yung times na yun sobrang difficult, they still push through. Not on their own emotion, kundi dahil sa faith nila kay Christ. Okay? Na continually they want to share the good news. Okay? Na naligtas tayo dahil namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. And next, sa verse 21, this is one of my most favorite parts sa verse na to. Nung 19, may namatay. Nung 20, nag-spread ng good news. Tuloy-tuloy lang. At dito, sabay-sabay natin basahin. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Wow, palakpakan natin yung Panginoon dito. The Lord's hand was with them. So dito, if you put faith in the Lord, nasa atin yung kamay ng Panginoon. Okay? Kung ano man yung ginagawa nyo ngayon, kung nag-aaral kayo, Lord, I put my faith in you, not on my own strength, but with you. Magagawa ko tong pag-aaral na to. Makakapagtapos ako ng pag-aaral. At ano yung pangako ng Panginoon? Andyan yung kamay ko, anak. Kunin mo na. Di ba? Kunin mo na. Andyan yung kamay ko. Hindi mawawala. May problema ka? May problema ka? Andyan yung kamay ng Panginoon lagi. You put your faith in Jesus. Hindi mo pwedeng i-put yung faith mo sa tao. Nag-fail ang tao. Walang perpektong tao. Wari, meron kang best friend. Oy, sa atin lang to. Pagtitiwala ako sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, itong sikreto na to. Di ba? Tapos pag alis nung salamin, ano nakita mo? Bossing! Ikaw ba yan? Di ba? Nag-fail ang tao. Yung mga deepest secret mo, pag kinuwento mo sa tao, nag-fail yan. Minsan hindi naman. Most of the time, nasasaktan tayo ng mga tao. Kasi, we are an imperfect being. Kaya dapat ang faith natin, binibigay natin sa Panginoon. And then, anong ginagawa ng Panginoon? Inaabot niya tayo ng kamay niya. Ayan, sabi niyan, the Lord's hand was with them. Yung mga panahon na yan, sobra yung persecution. Sobra yung, as in, pinapatay nga, di ba? Pinapahirapan. Pero, the Lord's hand was with them. Yung tipong, alam niyo yung mga sitwasyon na na-trap ka na. Alam ko may mga times lahat tayo, may kanya-kanya tayo, individual dito. Lahat tayo, meron tayong mga situation na trap na tayo. Wala na, dead end na. But the Lord's hand, andyan lagi yung rescuing hand ng Panginoon. Anak, liga na, kumapit ka na. Bibit-bitin na kita. Di ba? So, napakaganda ng verse na yan, no? Sobrang, I don't know if this one, I want to share this one, no? Naalala ko dati, merong isang sitwasyon sa life ko na parang I'm already at the end point na, no? Parang, ito na ba yun? Ito na ba yun? Though sa sitwasyon nyo, mga bata pa kayo, alam ko, may mga kanya-kanya rin kayong ganong sitwasyon. Kung ano yung bigat na nararamdaman ko, may mga bigat din kayo nararamdaman. Magkakaiba lang tayo ng sitwasyon, pero yung bigat ng nararamdaman, pare-parehas tayo. At iisa lang din ang solusyon dyan. Alam niyo yung solusyon? You put your faith in Jesus. Okay? Palakpakan natin yung Panginoon. The Lord's hand, nandyan yan.
kunin nyo lang. Okay? Yung bigat na naramdaman ko nung inahon ako ng Panginoon, kayang-kaya niya rin gawin sa inyo. Okay? Kayang-kaya niya rin gawin sa inyo. The Lord's hand was with them. Now, we turn to verse 22. This one, news of this reached the church in Jerusalem. And they sent Barnabas to Antioch. Okay? Dito makikita natin, napakaraming disciples doon. Pero, ikaw ang napili. Ikaw, Barnabas. Sabi mo sa katabi mo, ikaw, Barnabas. Ikaw, Barnabas. Ayan, ang katabi mo si Barnabas yan. No? Napili yan to share the good news. Pagbalik nyo sa bahay nyo, kwentuhan nyo yung parents nyo, ma, ganito pala, ako pala si Barnabas. Hindi pala ako si, ano pangalan mo? Ha? Joshua. Hindi pala ako si Joshua, mali ka ma. Ako pala si Barnabas. Andito ako para i-share ang good news na namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan natin. Okay? So, ngayon, napili si Barnabas dahil nandun yung faith niya kay Christ. At the same with us, guys, with us. Nandito kayo, nandito tayo. Napili tayo ng Panginoon dahil tinanggap natin siya sa puso natin. No? So, let's proceed sa verse 23. This one, when he arrived and saw that the grace of God has done, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. So, this one, sa verse 23, makikita natin dito na parang, medyo may situation na nangyari, namatay si Stephen. But he still encouraged them, no? He still encouraged them. Na, tuloy-tuloy natin to, gawin natin to. Hindi aksidente na nandito ka. Okay? Makakaramdam kayo ng persecution sa edad nyong yan. Sobrang daming persecution yung mararamdaman. Yung mga kaibigan nyo, praise the Lord ka pa. Yan, naririnig nyo ba yan? Pa-attend ka pa ng simbahan. Yung ugali mo naman. Di ba? May mga kaibigan tayong ganyan. Pinipersecute tayo. But we are not a perfect being. Kaya tayo nandito to grow our faith. Okay? Kaya tayo nandito para maayos yung mga mali natin. Huwag nyo silang pakinggan. I encourage you to continue learning, continue growing with the Lord. Okay? We are not perfect being. Makakarinig tayo ng ganyan. Pag nalaman nilang nagsisimba ka every Sunday, simba-simba ka pa every Sunday. Di ba? Ugali mo naman, hindi maayos. Kaya nga tayo nagsisimba kasi hindi maayos ugali natin. Di ba? Di ba? Pero, wag natin lilimitahan doon. Hayaan natin mag-grow si God sa heart natin. At eventually, lahat yan, maayos. Okay? Okay? Continue tayo sa verse 24. He was a good man. So, this was referring to Barnabas. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith. And a great number of people were brought to the Lord. So, Barnabas was a good man. Okay? So, yung katabi mo is a good man. Tama ba? Kasi nandito yan. Parang nagulat ka. No? Ang katabi mo was a good man. Okay? So, hindi mo pa nakikita sa ngayon. Siguro, but eventually, nandyan na yan sa puso niya. Tinanggap niya na yung Panginoon. Nandyan na yan. Good man na yan. Magmamanifest na yan. Antabayanan nyo lang. Okay? So, dito makikita natin, full of the Holy Spirit. So, yun yung mga inaral natin. Yung mga fruit of the Spirit. Inaral natin. Nandyan yung, ano yung mga inaral natin? Sige nga, ano yung una? Kindness. Ano pa yung sunod? Patience. Goodness. Joy. Masaya ba kayong katabi ang katabi nyo? Masaya naman. Masaya. Masaya. Joy. What else? What else? Joy. Peace. Peace. Faithfulness. And that is faithfulness. Okay? Next is verse 25 and 26. Makita natin dito. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Hinanap niya na si Saul, yung kanyang mentor. And when he found him, he brought him to Antioch. Antioch, isa sa lugar doon. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. For a whole year, no? Andun lang sila si Antioch. And, ito ng pinaka-key sa kwento na to. The disciples were called Christians first at Antioch. So bakit tayo naging Christian? Saan unang nangyari yon? Sa Antioch. Okay, lugar yan doon sa Antioch. Okay, doon unang tinawag ng mga Christian. Bakit?
Kasi nakita nila, mga follower to ni Christ, mga follower to ni Christ, Di ba? Unti-unti, doon na-develop Christ, Christians. Doon sila unang tinawag na Christians. Di ba? Ngayon nga, alam ko agad kung sino yung mga follower ng Bini, mga Bininyans. Bininyans pa tawag doon. Bininyans. Di ba? Yung mga follower ng SB19, kilala ko din kayo magtago dyan. Di ba? Mga follower ng SB19, di ba? Ano ba mga pinapalo? Backstreet Boys kasi yung alam ko eh. Ha? Bloom? Di ko alam yun. Wala na. Alam ko na si Bossing! Bossing! Ano bang tawag sa follower ni Bossing? Malulupit, no? Malulupit. Boting! So, ngayon, same din na nangyari dyan sa Antioch. Ganun din. Yung group of follower ni Christ, tinawag na Christians. Di ba? Yung mga follower ni Bini, mga Bininyans, mga SB19yans, di ba? For a year, ginagawa nila mag-share ng goodness of God, di ba? Goodness of, good news of Jesus Christ. Okay, next. And this verse, sabi dito, sa 1 Corinthians 15:58, so then, dear brothers and sisters, be firm, do not be moved, always be outstanding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Dito, makikita natin, yung ngayon, yung mga panahon na kagaya na to, pinag-uusapan natin yung faith, yung mga panahon na to, dapat pahinga na lang kayo. Tama, galing pa kayo sa Boy Scout, di ba? Nakakapagod yan. Yung iba, galing pa kanina sa service. But still, you are interested to grow your faith, to deeper your faith. Sabi yan, your labor is not in vain in the Lord. Ganyan-ganyan din ako nung kabataan ko. Simula, alas 7 ng umaga, hanggang magsimula, first service yun. Mga ganyang edad din, hindi naman, medyo mga around teenager. Alas 7 ng umaga, Sunday. Hanggang alas gabi, no? Hanggang alas gabi, tuloy-tuloy yun para sa Panginoon. And eventually, now, pinagtagumpay na ako ng Panginoon. Binigay na ng Panginoon yung mga dreams ko sa buhay, yung mga gusto kong makamit sa buhay. Eventually, ibibigay ng Panginoon yan. As of now, you just need to continue what you are doing. Okay? Punta lang kayo dito, makinig lang kayo ng Word of God. Eventually, magagamit niyo yun sa buhay-buhay niyo. Sa mga, pag nag-aaral na kayo ng college, pag nagtatrabaho na kayo, lahat yan nasa puso niyo. Maiimbak lahat yan sa puso niyo. Maniwala kayo. Pag dumating yung rough times, yung tipong ang hirap na, maaalala niyo yung mga turo na, I must put my faith in Jesus. Sa ngayon, parang, hindi ko pa kailangan yan. Pero unti-unting tumutusok sa puso mo yan. Totoo yun. Sa ngayon, siguro pagdating ng panahon, maalala nyo, tama si Kuya Martny. Unti-unting tumutusok sa puso ko yung mga aral ng Panginoon. Unti-unti. Di ba? Nakita niyo yung martilyo? Pag hinampas ko ng isang beses ba yung pasok ba agad yon? Hindi naman, di ba? Unless na lang, ikaw si Hook, di ba? Kung ginampas kita, talagang babaon yun. Di ba? Pero yun, unti-unti, habang nakikinig kayo ng salita ng Diyos, habang nakakasama niyo yung mga kaibigan niyo naniniwala sa Panginoon, unti-unti, magmamanifest sa inyo yun. At eventually, hindi magiging vain tong ginagawa natin. Makikita natin to na makakatulong sa mga dapat pa nating mission na gawin dito sa mundo na to. Next, sabi dito, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, nakita niyo hawak niya, mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Hindi mo kailangan ng malaking faith. Hindi, payabangan tayo. Ganito yung paniniwala ako sa Panginoon. Hindi ako, mas malaki ako. Sabi nung, hindi, wala yan sa lolo ko. Mas malaki yung sa faith ng lolo ko. Walang usapang ganun dito. Pare-parehas tayo ng faith dito. Di ba? Panis yung lolo mo sa lolo ko. Walang ganun. Hindi ganun. Ang faith natin, ganyan lang kalakit ang kailangan. Kailangan mo lang maniwala, which is, tanggapin mo lang ang Panginoong Hesus sa puso mo. Hayaan mo siyang mag-grow ng faith na yon. Nakita niyo yung mustard seed na yan? Yan yung ginawang illustration ng Panginoon, yung mustard seed na yan. Nakita niyo, napakaliit. Nakita niyo yung nasa likod? Sobrang laking puno niya. Nagiging tree ang mustard. Nagiging tree, sobrang laki. Yun yung ginawang illustration ng Panginoon. So ngayon, kung tingin niyo maliit lang kayo, maliit lang talaga kayo. Pero eventually,
unti-unti kayo mag-blossom sa isang maayos at successful na individual. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Congratulations, bossing. Magiging successful ka. Congrats mo na yan. Okay? Sinigurado na ng Panginoon na successful ka. Sinigurado na ng Panginoon na magtatagumpay ka. Sinigurado na ng Panginoon yung future mo. Okay? So, napakaganda ng illustration na to. Next, proceed tayo. Ano yung life application? Siyempre, ang dami natin pinag-aralan, mga verse by verse, 19 to 26, pinag-aralan natin. Ngayon, ano naman ngayon yung life application nito? Now, as your faith grows, magiging blessing tayo sa ibang tao. Okay? Sabi nga ni Jesus, isa sa dalawa niyang commandment, love your neighbor as yourself. No, Matthew 22:39. As we grow our faith, makikita ng tao na blessing tayo. Uy, ang sarap mo kasama. Talagang positive ka sa buhay. Talagang yung tipong wala nang mangyayari, pero pagkasama kita, parang kaya kong gawin lahat. Di ba? Sabi mo, oy bro, buti na lang kasama kita bro. Di ba? Nagiging blessing tayo sa other. Sa ibang tao, nagiging blessing tayo. At the same time, yung mga bagay na parang, uy, bakit ganito? Pagkasama kita, ang swerte ko. Hindi ka swerte. Blessed ka. Di ba? Magiging blessing tayo sa ibang tao pag nakikita nila yung faith natin kay Jesus. No? So, yan ang isa sa first life application natin sa faith natin. Second, we have our own peace and personal satisfaction. Basahin natin, Philippians 4:7. Sabi dito, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Alam natin ngayon kung ano yung kinakatayuan natin. Hindi na natin kailangan kabahan. Hindi eh. Nakikris na yung faith ko. Hindi ko na kailangan kabahan. Kung may problema ako bukas. Pero syempre, gawin mo pa din yung mga dapat mong gawin. Mamaya, may exam ka bukas. I put my faith in Christ. Tulog. Hindi ganon. Hindi ganon, no? You put your faith in Christ na kaya mo nang mag-review, aralin lahat yon, magagawa mo na yon dahil tinulungan ka na ng Panginoon. Okay? So, dahil dun yon. And it will also guard your heart sa tinatawag na personal satisfaction. Kasi ang puso natin, mapandaya yan. So, having this faith will help us guard our heart. Sobrang mapanlilang ng puso natin. Yung tipong naglabas yung classmate mo ng iPhone 14, yung isa naglabas ng iPhone 15, yung isa naglabas, bagong-bago, iPhone 16. Ayaw mo magpatalo. Tamang boka ka. Bossing! iPhone 17! Nagtinginan sa'yo ngayon. Wala pang iPhone 17 ah. Ba't may iPhone 17 ka na? So, mapanlilang ang puso natin. Mapanlilang ang puso natin. But with Christ, pag nasa Kanya ang faith natin, dun papasok yung personal satisfaction natin. Alam ko kung ano yung kinakatayuan ko. My faith is in Christ. Okay? Hindi ko kailangan tignan yung ibang tao kasi alam ko, kung pag may gusto ko, ibibigay ng Panginoon. Hindi pa sa ngayon, maybe tomorrow, maybe next week, maybe next month, but I'm assured na kung ano yung desire ng puso ko, ibibigay ng Panginoon. Okay? So, dyan, makokontrol yung puso natin. Mag-guard yung heart natin sa mga bagay na mapanlin lang sa mundo na to. Okay? Sobrang daming mapanlin lang sa mundo na to. Kaya dapat, lagi natin ipuput yung faith natin sa Panginoon. Okay? So, peace and personal satisfaction only comes when you put your faith in Christ. Madaling kainin ng mundo na to, sa totoo lang. Pag nakita mo yung, lalo na sa sitwasyon ngayon, may TikTok, may Facebook, makikita mo ang ayos-ayos ng buhay niya sa Facebook. Ganda naman ng buhay niya sa Facebook. Yung puso mo, unti-unti ng, ba't ako ganito lang? Ba't ako ganito? Ba't ako ganyan? Di ba? But putting your faith in Christ, it will remove those doubts, those fears, those envious ideas, lahat yan. Itatama ng Panginoon ang puso natin. Amen? Sabi dito, with a long life, I will satisfy him and show him my salvation. Dito, magkakaroon tayo ng satisfaction. At the end of the day, alam natin, whatever happens, I'm with Christ. Siya ang may bigay ng buhay na to. Okay? Siya ang may bigay ng buhay na to.
Next. And then, we are blessing to others. We have peace and satisfaction with Christ. And with our faith, we are entrusted with greater responsibilities. Okay? May mga greater responsibilities tayong makukuha. So, sabi nga sa Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So, meaning, kapag meron kang pinagkatiwala sa'yo na maliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Pag may faith ka sa maliit na bagay, what more, yung malalaking bagay na yan. Okay? So, ano yung mga responsibilities na binigay sa inyo? Unang-una, yung responsibility nyo sa sarili nyo. Okay? Pinagkatiwala nyo yung sarili nyo sa Panginoon at kailangan mo maging mabuhay as Christ follower. Okay, yun yung responsibility mo. Dala-dala mo ngayon yung flag ng Panginoon. Paano ka mamumuhay bilang Kristiyano? That is one of the biggest responsibility ng bawat Kristiyano. Kahit hanggang ngayon ako, one of my biggest responsibility, how can I show to the world na I'm a Christian? One of the biggest responsibility yan. Tanungin natin yung sarili natin, how can I show to the world? Diba? Second, is yung family and friends mo. How can you share the good news of salvation sa kanila? Di ba? Sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-aral mo. Di ba? How can you share the good news? Itong responsibility na to. Okay? At gayon din, last, lagi nyo ibibigay yung tinatawag na 101% nyo sa lahat ng ginagawa nyo. Bakit? Kasi lahat yan, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Nagtiwala tayo sa Panginoon, ngayon, binigyan niya kayo ng mga bagay na yan. Okay? Let me share you a story of my life. No? God entrusted me with a simple work. Tatrabaho lang ako. Pero binibigay 101% ko. As in 101%. Alam niyo yung 100%? Sobra pa doon yung binibigay ko. Bakit? Kasi, I know, na si God ang nagbigay nun. Kasi nagtiwala siya sa akin eh. Anak, kaya mo tong gawin. Isipin nyo, meron akong trabaho, 9 to 5, magtatrabaho ko sa CDO, magpo-program ako. Pagdating ng 6 o'clock hanggang 10 o'clock, tatakbo ako sa UE. Alam niyo yung UE? Professor ako doon, magtuturo ako. Sa IKL yun, pagdating naman ng 11 to 12, magre-review naman ako ng masters ko. Nag-aaral din ako. Nagmamasteral ako. Inaaral ko yun. Hindi ko alam paano ko napagkasya yung oras ko noon, mga panahon na yun. Kung isipin mo. Ngayon, binabalikan ko, paano ko nagawa yun? Sobrang wild nung pag iniisip ko yung bagay na yun. Paano ko nagawa yun? Not on my own. But because I put my faith in Christ. Sobrang hirap gawin nun. Sa totoo lang, ngayon iniisip ko, ang bilis ko na makatulog, gano'n na ako. Aging problems na ba yun? Aging problems na ata. Pero nung kabataan ko, grabe. Hindi ko alam saan nanggaling yung energy ko. Nung panahon na yun, grabe. Isipin mo, 9 to 5, tatrabaho ako. 6 to 10, magtuturo ako. 10 onwards, magre-review ako sa masters ko. Sobrang, anong ginagawa ko sa buhay ko? Di ba? But I know I'm doing it because God entrusted me with these responsibilities. Anak, kaya mong gawin yan. Hindi sa sarili mo, kundi dahil ang faith mo ay nasa akin. Ako ang may bigay sa iyo lahat niyan. Ako ang ang may bigay sa inyo. Magagawa mo yan. Which is nagawa ko. Nakapagtapos ako ng pag-aaral. Ngayon, I'm an MIT, Masters in Information Technology. Meron akong sariling negosyo. I was a former senior programmer. Ngayon, negosyante na ako. Lahat yun, nakuha ko. Because I put my faith in Christ. No? Lahat yun, nakuha ko. Hindi dahil sa sarili kong galing. Dahil hindi ako magaling talaga. Sa totoo lang. Hindi ako magaling. Kung sa galing lang, marami akong mas matatalinong kaibigan sa akin. Pero isa lang ang mga pagmamalaki ko. Yung faith ko na kay Christ. Alam ko, siya ang magbigay ng mga bagay na to. No? Lahat yan. At ganun din kayo. Okay, dito tayo magtatapos. No? So, next. So, review lang.
At the fruits of faithfulness, you will be a blessing to others. You will have your own peace and personal satisfaction. And you will be entrusted with greater responsibilities. At kaya ang ating solid thoughts ngayong hapon, through Christ, my faith is found. Okay? Ang faith natin hindi nakikita sa kahit saang bagay, kahit kaninong tao, kahit saang lugar, kahit saang negosyo, kahit saang anong ginagawa nyo. Huwag nyong ilalagay yung faith doon. Only your faith must be found in Christ. Amen? So, salamat sa pakikinig. Palakpakan yung sarili mo. Ayan. Thank you for listening, guys. Thank you for tuning in. This is Soul Lead Podcast. Leading you closer to your Creator.